Talagang nakakamangha ang pagkilos ng Panginoon sa church na ito. Nakita natin at napatunayan natin ang katapatan ng Panginoon, ang kanyang pagkilos. At muli ay nagpapasalamat tayo sa ating senior pastors na 40 years ago, 45 years ago ay narinig nila mula sa Panginoon, pumunta ka sa Pilipinas. At sila po ay naging missionary sa bandang Visayas ng 10 taon. Nandun sila sa Samar, sa Kalibo, sa iba't ibang islands sa Visayas bilang missionary. And after 10 years, kinausap sila ng Panginoon at sila ay pinapunta dito sa Manila. Akala nila ay pinapalipat lang sila ng Panginoon para mas maganda yung kanilang pag-minister all over the Philippines. Yung pala ay inuutusan sila ng Panginoon na mag-start ng church. At so 1991, nung nagsimula ang New Life. Palagay ko, 1991, nasan ba ako nung 1991? Nandun po ako sa Zambales, pumuputok po yung Pinatubo, 1991. Diba? At talaga namang isa po sa pinaka-significant na event po yun sa aming bayan. At maalala nyo, si Pastor po, sabi nga niya, 1-year-old pa lang sila noon, nagbibigay na sila ng relief goods doon. And yan po yung ating sineselebrate ngayon, 35 years. At nais ko pong i-share ngayong hapong ito. Siguro marapat lamang na atin pong i-share sa inyo kung ano po ang pagkatawag o ang itinatawag ng Panginoon sa New Life. Yan po ang ating magiging message ngayong hapong ito. Yaman din lamang na nagdiriwang tayo ng 35 years bilang isang church at bilang isang family. At kapag ikaw ay planted dito sa New Life, yun din ang tawag mo. Amen? Yan din po ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng Panginoon dito sa church na ito. Sapagkat merong itinatawag ang Panginoon sa iglesyang ito. Alam nyo, maraming churches, maraming malalaking churches po. At sila po ay may tinawag din ng Panginoon. Tinawag ang CCF, ang Victory, ang mga churches dito sa South. Pero may itinawag ang Panginoon sa New Life na siyang ating gagampanan bilang isang iglesia sapagkat may kanya-kanya tayong pagkatawag. At habang tayo ay nagtatapat sa itinawag ng Panginoon sa atin, tayo ay nagsusupply para sa katawan ni Kristo. Tayo ay nagiging instrumento sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Nais ko pong basahin ang vision po ng New Life. Ito po ibinigay ng Panginoon kay Pastor Paul 1993. Ang sabi niya rito, I see a strong local church where people have solid foundation in God's Word. And that Word in their hearts is made alive and effective by the power and the presence of the Holy Spirit. I see a strong local church of people so steadfast in prayer that they touch the very heart of our Father in heaven, thus bringing change to earth. I see a strong local church so full of compassion, overflowing that reaches the unreached, loves the unloved, heals the hurting, brings hope to the hopeless, life to the lifeless, and becomes a friend to the friendless. I see a strong local church, so great in number, multiplying so rapidly that the wall of the building are not big enough, not wide enough, not high enough to contain the multitudes drawn to come to experience new life in Christ. I see a strong local church that love God wholeheartedly
and love people fervently. A strong local church that effectively meets the needs of people from all levels, situations, and walk of life. Children, youth, young adults, parents, single parents, families, widowed, abused, and abandoned. I see a strong local church where praise and worship ushers in the very presence of God that touches and changes lives forever. I see a strong local church whose faith does not stand on the wisdom of men, but in the power of God. I see a strong local church of prayer, praise, passion, and power, withholding nothing to fulfill a divine purpose, so that nothing can stop it, nothing can stand against it, and nothing can slow down its pace. A church that helps bring change to Manila, the Philippines, Asia, and the world. I see a strong local church that is consumed with burning desire to touch this generation. I see a strong local church positioned for the harvest. It sends men and women to go forth with a call that is unchangeable, a boldness that is unstoppable, a compassion that is undeniable, and a fire that is unquenchable. I see a strong local church. Sabay-sabay nga po nating basahin. I see a strong local church that is touching people and changing lives with such earnestness. I see a strong local church that is making what? A difference. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. At itong vision na ito ay ipinagkaloob ng Panginoon kay Pastor Paul nung sila nagsisimula. 30 plus years ago. At sila ay nagsisimula sa isang maliit na lugar sa Buen Camino, maliit na kongregasyon, maliit na kalipunan. At kung titignan ninyo ang vision na ito, tunay ngang napakalaki. Tunay ngang kumbaga, it's a big vision and sometimes it's impossible. At ganyan po naman talaga ang vision. Hindi ito ambition, sapagkat ito ay ambisyon lamang na nanggagaling sa tao, kundi ito isang pangitain na ibinigay ng Panginoon kay Pastor Paul at saka kay Sister Shari. At kapag ito'y ibinigay ng Panginoon ng pangitaing ito, ito'y mas malaki kaysa sa kakayanan natin. Ito'y mas malaki kaysa sa nakikita natin. Ito'y mas malawak kaysa sa ating kinalalagyan. Can you imagine kung ilan lamang sila noon nung sinasabi ng Panginoon sa kanila na tayo ay magiging isang church na kung saan nandoon ang katatagan ng salita ng Panginoon sa buhay natin. At ito ay isang church na matatag at ito ay nagbibigay ng pagbabago hindi lamang sa Manila, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo. Well, after 35 years, di ba? Meron na po tayong 55 network churches. Palapakan po natin ang Panginoon. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao, meron po tayong churches sa Asia, sa India, sa Nepal, sa Vietnam, sa Myanmar. Meron po tayong church na lumalago na ngayon sa UK, sa Medway, sa Madrid, sa Sydney, at
Who knows kung saan pa tayo dadalhin ng Panginoon? Can you say amen? Ewan ko, Pastor Bert, di po ba? Nung ibinigay yung vision na ito, di ba? Dahil si Pastor Bert, nandito na noong nagsisimula pa, Sister Lucien. Nung ibinigay yung vision na ito, minsan parang tatanungin mo sa sarili mo, kaya ba namin yan? Mangyayari ba yan? Well, mangyayari po. Dahil unang-una, tapat ang Panginoon. Can you say amen? Unang-una, hindi gawa ng tao ang pagkatawag ng New Life. Ito'y gawa ng Diyos at ito ay ating patuloy na gagampanan. Kaya may mga sumusunod po akong mga puntos patungkol sa pagkatawag ng New Life. Mula dito sa vision na ito. Unang-una, sabi rito, I say strong local church where people have solid foundation in God's Word. At ang pagkatawag po ng New Life, unang-una, tayo po ay tinawag upang magtanim ng salita ng Panginoon. Tayo po ay tinawag sapagkat ang ating pong itinatatag, ang ating pong sinisibulan, ang ating ginagampanan ay ang kaharian ng Panginoon. Unang-una na ating pong dapat natandaan sa ating pagkatawag ay tinawag tayo para magpatuloy na magtanim ng salita ng Panginoon. Sapagkat kung walang pagtatanim ng salita ng Panginoon, walang pagbabagong mangyayari. Amen? Simulan natin dito sa Matthew chapter 13. Ang sabi rito sa verse 31, isang talinhaga na itinuturo ng ating Panginoong Hesus. At mula dito sa mga verses na ito, actually sa context nito, ay ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi niya sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang sinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit. Sabi nga po natin, kaharian ng langit. That means, ito po yung sistema at prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. At ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito ay nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapamugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Ganyan po ang pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesus. Ganyan po ang katuruan na ipinapaliwanag ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng talinhaga. Ang kaharian ng Diyos ay parang isang butil ng mustasa. At minsan dapat po nating tandaan, hindi ibig sabihin maliit ang isang bagay ay wala na itong mangyayari. Hindi ibig sabihin pag maliit ang isang bagay ay wala na itong kapangyarihan. Lalo't higit kapag ito ay isang buto. Pero tatandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, lahat ng maliit, kapag naitatanim, ito ay lalago at lalaki. Amen? Kaya yan po ang itinatawag ng Panginoon sa atin. Tayo po ay maging instrumento ng pagtatanim ng salita ng Diyos sapagkat yan po ang naging dahilan kung bakit ang New Life ay naging malago sapagkat nagsimula ito sa pundasyon ng salita ng Diyos at hindi sa opinyon ng tao. Hindi po ito isang organisasyon na itinatag sapagkat maraming organisasyon sa paligid natin. Ngunit ito po ay gawain ng Panginoon at kapag ito ay gawain ng Panginoon, may supernatural thing, may supernatural work na nangyayari. At hindi kaya ng isang tao na palaguin, palakihin ang isang bagay kung wala ang pagkilos ng Panginoon. Kaya naman, maging doon sa chapter 13 ng Matthew, ang sabi doon, dapat ay magtanim tayo ng buto ng salita ng Diyos. Huwag tayong manghihinawa sa pagtatanim ng salita ng Diyos sapagkat
itong salitang ito na siya ring buto, kapag naitanim sa puso ng tao, kahit anuman ang kanyang sitwasyon, magbabago ito at magkakaroon ito ng paglago. Can you say amen? Kaya naman hindi po tayo mapapagod sa pagtatanim ng salita ng Diyos. Bigay po ako sa inyo ng magandang kwento. Ito'y kakukwento lang sa amin kaninang tanghalian nung kami kumakain. Si Pastor Erican, yung ating worship pastor, ay lumapit. At kanyang ikunento na meron daw isang dalaga, isang kabataan, ang ilang taon na, 14 years old siya, di ba? Pero siya ay hindi mananampalataya. In fact, siya po ay Muslim. Okay. At kanyang narinig sa ating YouTube yung awiting tagumpay. Sino mo nakakaalam yung ating sariling awit na tagumpay? Pinapakinggan niya po ito, pinapanood niya po ito, hanggang sa kumilos ang Panginoon sa kanya. At dahil sa kanyang kapapakinig ng awit na yon, pumunta siya dito sa church. Pumunta siya sa church. At alam mo nyo, nakakilala siya sa Panginoon. Hindi lang po yun. Uwi siya, dinala niya ang buong pamilya na dito sa church. At sila po ay lahat mananampalataya na sa Panginoon dito sa church. Minsan hindi natin nare-realize kung gaano kalakas at yung power of a seed that we are planting. At minsan parang minamaliit lang natin yung ating ginagawa. Pero mga kapatid, kapag meron po tayong itinatanim, diyan kumikilos ang Panginoon. At walang imposible sa Panginoon. At marami pang kwento, palagay ko. Hindi ko alam kung anong kwento ninyo rin. Bakit kayo naitanim dito sa New Life? Pero isa lamang ang aming talagang pinaniniwalaan. Hanggat ang iglesia, hanggat ang church ay patuloy na nagtatanim ng salita ng Diyos, hindi opinyon ng tao, hindi kaisipan ng tao, ang salita ng Panginoon. Basta ang salita ng Diyos, ang ating ipinapangaral, ang ating itinatanim, may kapangyarihan ng Diyos na kumikilos at yung mga butong yon ay tutubo, bunga. Yan po ang ating pagkatawag bilang isang mananampalataya. Kaya naman hindi po titigil ang iglesia ng New Life, ang church ng New Life, para patuloy na mangaral ng salita ng Panginoon, sa patuloy na magtanim ng salita ng Panginoon. At yan po ang layunin po namin kung bakit nandito po tayo, nag-gather po tayo dito, at amin pong hanggat maaari sa lahat ng mga mangangaral dito, ay amin pong idinadalangin ang bawat buto na aming itinatanim sa inyong mga puso na alam po naming ang inyong mga puso ay matabang lupa. Hallelujah. Hindi po ba? Kaya naman, alam niyo po ang buto, ang seed, meron ho talaga yung potensyal. Pero hanggat hindi yan na itatanim, walang mangyayari doon sa potential na yon. Kaya naman, ang aming tungkulin ay patuloy na maghahasik ng salita ng Diyos. Patuloy kaming magtatanim ng salita ng Diyos. Dalangin po namin na even sa pag-attend nyo dito sa church, inihahanda nyo rin ang inyong puso. Sapagkat ang inyong puso ay isang lupa, isang taniman na kung saan kapag tinanggap nyo yung salita ng Diyos, hindi yung nag-i-expect kayo doon sa mangangaral, kundi nag-i-expect kayo doon sa salita ng Diyos ng mangangaral na yan, na itatanim sa inyong puso, pinakinggan nyo, pinaniwalaan nyo, nilakaran nyo. Mga kapatid, may bunga yan.
mag-harvest kayo dyan, mga kapatid. Amen? May mangyayari sa inyo yan. Kapag nagtanim po kami ng salita ng Diyos patungkol sa prosperity, sa blessings ng Panginoon, at kayo'y sumunod, mangyayari yan. Kapag nagtanim po kami ng buto patungkol sa kagalingan ng inyong katawan, paniwalaan nyo yan, tignan nyo yan, at mangyayari yan. Can you say amen? Sapagkat yan ay nasa salita ng Panginoon, hindi naman po tayo nagpo-promote dito ng aming sariling salita. Yan po ang paniniwala natin dito sa New Life. Kaya naman si Pastor Paul sabi niya, I see a strong local church where people have a solid foundation of God's Word. God's Word will always be the foundation. And I pray that you will understand that in every situation of our life, meron pong katugma na salita ng Diyos na may kapangyarihan para baguhin ang iyong sitwasyon. At hindi po lang tayo nangangaral para kayo magkaroon ng kaalaman, tayo po ay nangangaral sapagkat alam natin na may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, ang aking salita ay spirito at buhay. Ibig sabihin, hindi lamang ito isang kaalaman na inyong tatanggapin, ito ay spirito na kumikilos sa buhay ninyo. Ito'y epektibo at ito'y may kapangyarihan. At kapag tinanggap mo yan, mga kapatid, magkaroon ng pagbabago sa iyong sitwasyon. Palapakan nga po natin ang Panginoon. So sa pagtatanim, pangalawa, ang patuloy na pakangaral. Yan po ang katungkulan po natin. Pagtatanim at pangangaral. Anong ibig kong sabihin po rito? Isaiah chapter 61. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin. Sapagkat hinirang niya ako upang mangaral, sabi nga po natin mangaral, ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Sinugo rin niya ako para ibalita na ngayon ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang mamamayan at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Sinugo rin niya ako para aliwin ang mga nalulungkot sa Sion. Upang nang sa ganon, sa halip na malagay sila o maglagay sila ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o koronang bulaklak sa kanilang ulo bilang tanda ng kaligayahan. Sila'y magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon at kikilalanin silang mga taong matuwid sa ikakaluwalhati ng Panginoon at muli nilang itatayo, sabi nga po natin itatayo, muli nilang, sino po magtatayo? Sila. Sila na ating pinangaralan, sila na ating tinulungan, sila na ating binigyan ng magandang balita. Sila na nakatanggap ng pagkilos ng Panginoon dahil sa ating pangangaral. Sabi niya rito, kikilalanin silang mga taong matuwid sa Ayan na nga po yan. At para sa muli silang itatay ng kanilang lungsod ng matagal, ng lungsod na matagal nang magiba. Ano pong ibig sabihin natin dito? Ang new life po, sabi po sa vision natin, I see a strong local church that love God wholeheartedly and love people fervently. A strong local church that effectively meets the needs of the people of all levels, situations, and walks of life. Children, youth, young adults, parents, single parents, families, widowed, abused,
and abandon. Ibig sabihin, tinawag po ang New Life at maging ibang mga churches, I believe, tinawag po ang New Life upang ipangaral ang magandang balita na ikaw ay malaya na. Na ikaw ay hindi dapat namumuhay sa kahirapan, hindi ka dapat namumuhay sa pigati. Kahit na may mga pagsubok sa buhay, tatandaan po natin, meron lang ginawa ang Panginoon. Ang pinakamaganda rito, ang sabi rito, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa sa akin. Ibig sabihin, ito po ay isang pangitain din para sa iglesia ng Panginoon. Hindi lamang si Kristo, kundi para sa church. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa church. At ang Espiritu ng Panginoon ay hinirang ang church upang ihatid ang mga magagandang balita para sa mga mahihirap. Ito po ang itinatawag ng Panginoon sa New Life. Na tayo lamang ay kumilos sapagkat hindi ito gagawin natin sa ating sariling kakayanan, kundi atin pong gagampanan ito sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa buhay ng iglesyang ito, ng church na ito. Can you say amen? Alam niyo po, minsan, meron po tayong tendency, nais ko ang pagkilos ng banal na Espiritu at maganda po yun. Kinakailangan po natin maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Pero alam niyo po bang ang pagkilos ng banal na Espiritu ay mas malakas kapag ikaw ay pumunta sa mga nangangailangan, kapag ikaw ay nangaral ng magandang balita sa mga taong nagdurusa, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo. At ikaw ay hinirang, ikaw ay anointed. Alam natin yung pagkakaintindi natin sa anointed, merong anointing ng Panginoon dito. Pero yung salitang anointing ay pagkahirang, ibig sabihin, pinili ka ng Panginoon. Meron kang kakayanan upang dalhin ang magandang balita at yung mga taong makakapakinig sa balita mo. Ang sabi nga rito, sinugo ako upang aliwin ang mga sugatan ng puso. Marami po sa paligid natin at palagay ko, ganyan din po ang inyong karanasan. Nung kayo'y unang pumunta probably dito sa church, may dala-dala kayong mga sama ng loob, may dala-dala kayong mga bitterness, may madala-dala kayong mga unforgiveness. Pero dahil kayo naitanim sa iglesyang ito, dahil kayo nakapakinig ng salita ng Panginoon, dahil nakaranas kayo ng pagkilos ng banal na Espiritu, naranasan niyo ang pagkilos ng Panginoon at kayo ay lumaya mula doon. Can you say amen? 1999, nung kami, ang unang encounter po namin sa New Life, kami po ay isang evangelical Baptist missionary pastor na nagpa-pioneer ng church sa Tansa. At alam niyo po naman, hindi po tayo naniniwala sa pagkilos ng banal na Espiritu dahil nga tayo po ay konserbatibong mangangaral. Pero dumating sa punto sa buhay ko at sa buhay namin mag-asawa na sinasabi namin, bakit parang kulang? May kulang na dapat po nating maranasan. At doon po kami nagkaroon ng pagkakataon na makakonekta sa New Life. At isang conference, dahil po yung mga leaders po namin ay umaattend na rito noon, siguro nakita nila na may kulang nga sa church, kaya dito sila umaattend, di ba? Kulang talaga sa church natin. Mating nga tayo sa iba. So, napunta sila rito. So, dahil dun sa leaders namin na yon, sabi nila, Pastor, may isang church sa Alabang. Grabe ang pagkilos ng Panginoon. Sabi ko, no church yun? Ito, pinayonir ng isang Amerikanong missionary. Galing sa Samar. Ngayon siya nagpapasto sa church doon, sa Alabang. Puntahan nga natin. Sige, puntahan nga natin. Diba? Umattend po kami doon sa kauna-unahang conference po rito. Push Conference. Diba? Nakakatanda nung Push Conference dito. Of course, sila Sister Rochelle. No?
Yung pray until something happen. Kaya push conference siya. So it's a prayer conference with the move of the Spirit of God. Matindi. Yung speaker noon, si Mark Brazee. Oo, mga bigating Holy Spirit, Holy Ghost pastor, si Regis Carboro noon. So nung umattend kami, sabi ko, wow, ano nangyayari dito sa church na to? Parang, pero meron na rin po akong exposure dahil bago yun, that week, meron po nag-invite sa akin din sa Araneta, hindi Araneta sa Cuneta Astrodome, na inorganize ng Lord of Glory, na, lola pa ni Andre, si Sita, noon. At doon yung unang experience ko po ng pagkilos ng Banal na Espiritu dahil ang speaker naman nila si Reinhard Bonnke. Nagtataka nga ako kasi ewan ko bakit ako napapunta ron. Parang in-invite yata ako ng isang pastor. Nandun po ako doon sa taas, doon sa dulo. Tapos sabi ni Reinhard Bonnke, "We have some pastor here." Diba? Alam niyo si Reinhard Bonnke, para siyang, who doesn't like my voice? And you are asking, why am I shouting? Ako yun. Sabi ko, sigaw na sigaw itong pastor na to. Sabi niya, I tell you, I'm a Baptist before. Sabi ko, nakot yung attention ko. Sabi ko, uy, ano nangyari sa kanya? Bakit ganun na siya ngayon? Diba? So that's where my first experience. Kaya, nung pumunta ko rito, talagang nagkakaroon na rin ako ng pagkauhaw nun. And that's where, oh my goodness, everything changed. And we went back to the church, shared it about what happened, the move of the Spirit of God. And that's where I started to experience breakthroughs. And then, by the year 2000, kasi nagdumata na rin po kami during that time dahil nga, sabi ni Pastor Paul, okay, you need to go to a Holy Spirit school. Holy Spirit school? What? Holy Spirit school? So, yun, nagdumata na po kami. Kung naalalaman niyo po yung Dumata Bible School ni Mark Brazee. Kasi na-meet nga namin si Mark Brazee. And that's where we started to flow in the Holy Ghost. Oh my goodness, hallelujah. Ang church po namin noon, siguro, mas malaki itong stage na to. Grabe, mega church na itong stage na to, di ba? Siguro mga 3/4 noon. Kasi po kami sa isang low-cost housing. Doon po kami nagre-rent with 20 people. Napuntahan pa ho ni Pastor Paul yon yung building na yon. So nung makita niya, sabi niya, you need to get out from this place, di ba? So, but that's another story. Pero mula noon, nagka-breakthrough ang church, nag-increase ang church, and pumunta po kami sa heart of the town, and that's where we experienced breakthrough. Mula doon sa 20 people, nag-average po ng 1,000 attendance during the time, at ngayon ay may sarili na silang building, may sarili na silang property, at talaga namang patuloy na nagiging ilaw. What I'm saying is that that's my story. I don't know your story. When you got planted in this house, I do believe may plano ang Panginoon sa inyo. Yan po ang pagkatawag ng New Life. Ang pagkatawag ng New Life ay upang tayo ay mangaral ng magandang balita. At ang sabi niya rito, sinugo ako para aliwin ang mga nalulungkot. Nang sa ganon, sa halip na sila ay malungkot at magdalamhati, ay magkaroon sila ng kagalakan. Yan po ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. Sapagkat marami po ang nakalugmok, kahit mga mananampalataya,
nakalugmok sa kapigatian, nakalugmok sa brokenness. But New Life is anointed to bring breakthrough to those people. And whenever they attend the church, they will experience breakthrough, they will experience freedom, and they will build their lives by the anointing of the Lord. Ang sabi nga rito, sila'y magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon. At kapag sila ay naitanim na, sabi rito sa verse 4, at muli nilang itatayo ang kanilang mga lungsod na matagal nang nagiba. Ibig sabihin, pag nakaranas kayo ng breakthrough dito, ito na ngayon ang pagkatawag ninyo para kayo ay magpatuloy na mag-build para naman sa ibang tao. Palapakan po natin ang Panginoon. Sapagkat ang isang taong hindi nakakalaya ay hindi magagamit para sa pagpapalaya. Ang taong broken cannot be used to bring wholeness to other people. You need to be whole first. And this is what we are asking in this house. That I want you to be planted in this house so that you are going to experience breakthrough. You are going to experience prosperity and blessings and freedom and peace and comfort. And from that place, you can build others also. I see a strong local church. Sabi nga doon sa vision natin, verse, the verse, kundi yung portion doon, I see a strong local church positioned for harvest. And it sends men and women to go forth with a call that is unchangeable, boldness that is unstoppable, a compassion that is undeniable, and a fire that is unquenchable. Ewan ko sa inyo mga kapatid, pero ang buhay ko personal ay nabago sa New Life. So by the year 2007, nagsalita ang Panginoon. Okay. At nag-increase na po yung church. Okay. I want you to turn over the church. I want you to work closely with the man and the plan. And we know what exactly that means. That means that we are going to leave our church. And that means that we're going to be under New Life here in Alabang and work with Pastor Paul. Since then, hanggang ngayon, mga kapatid, we have seen the goodness of the Lord, and we are thankful that we are planted in this house. At yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Patuloy po tayo sa ating pagkatawag. Magwawakas na po ako rito. Sabi rito, I see a strong local church of prayer, praise, passion, and power, withholding nothing to fulfill a divine purpose, so that nothing can stop it, nothing can stand against it, and nothing can slow down its pace. A church that helps bring change to Manila, the Philippines, Asia, and the world. At yung last phrase niya, sabi niya rito, I see a strong local church that is touching people and changing lives with earnestness. I see a strong local church that is making a difference. Amen? Happy anniversary, New Life. Happy 35 years of God's faithfulness in this house. Let me just pray for you and then we will watch a video. Father God, we thank you for the calling at yung pagkatawag mo, Panginoon, sa amin bilang isang church. Salamat, Panginoon, sapagkat itinanim niyo po kami sa lugar na ito. Tinanim niyo po kami upang maging kabilang sa kalipunan
na mayroon pong pagkatawag upang patuloy na magtanim ng salita ng Diyos, upang patuloy na mangaral ng salita ng Panginoon, upang patuloy na maging instrumento, upang nang sa ganon ang iba ay makalaya mula sa kapangyarihan ng kalungkutan, kapangyarihan ng kahirapan, mula sa kapangyarihan ng kawalan ng pag-asa. Tinawag mo ang iglesyang ito, tinawag mo ang church na ito upang patuloy, Panginoon, nagampanan ang pagkahirang po namin upang na sa ganon marami pa ang makakilala at marami pa ang makaranas ng pagbabago mula sa inyo. Sa mga susunod na 35 taon, Panginoon, salamat po sa mga gagawin niyo pa. Alam po namin na marami pa po kaming gagampanan. Alam po namin na marami pa kayong gagawin sa aming mga buhay. Kaya naman, magpapatuloy po kaming magtatapat sa inyo, maglilingkod sa inyo. At kung ano man ang itinatawag nyo sa bawat isa sa amin, upang nang sa ganon ay makatulong nagampanan ang layunin at ang gawain ng New Life, kami po ay tatalima sa inyo. Salamat po sa church na ito. Salamat sa mga leaders ng church na ito. Salamat sa lahat ng mga volunteers and workers sa church na ito. Salamat sa mga tagapaglingkod sa tahanang ito. At salamat sa kongregasyon na nagtatapat upang suportahan, ipanalangin, at maging kabilang sa layunin ng New Life. Pagpalain niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen.